Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito na may kaugnayan kay Bitcoin. Kung saan ang sabi po rito ay $1 million Bitcoin advocate Samson Mao names key BTC indicator to watch. Kaya ayan, isa pong Bitcoin advocate na si Ginoong Samson Mao. Siya na rin po yung naglabas ng prediction na siya ay naniniwala na si Bitcoin ay tataas sa presyong $1 million sa hinaharap. At ngayon, siya po ay nagbigay ng mga mahalagang indicators yan dito kay Bitcoin na dapat daw po nating tutukan. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po siya, si Ginoong Samson Mao. Ayan. Samson Mao, vocal Bitcoin supporter and Chief Executive Officer at BTC-focused company Jan3, remains optimistic about Bitcoin's future no matter what. Kaya yan. Yan po si Samson Mao. Siya po ang Chief Executive Officer ng isang Bitcoin-focused na kumpanya. Yan po ang Jan3. At itong si Ginoong Samson Mao ay napaka-vocal po niya bilang isang supporter ni Bitcoin. At bilang isang supporter ni Bitcoin ay napaka-optimistic po niya kay Bitcoin na sa hinaharap ay magbibigay ito ng malaking gain sa mga investors nito or benefit. Kaya ayan, ganyan na lamang po kataas ang kanyang paniniwala dito kay Bitcoin. At ayan, ito po yung mga key indicators na gustong ipagbigay alam ni Ginoong Samson Mao sa lahat ng mga investors ni Bitcoin. Kaya sabi niya rito ay the major Bitcoiner tweeted that it is important to watch a key Bitcoin indicator now that many short-term holders are dumping their BTC in light of recent market developments. Kaya ayan, mapapansin daw po natin ngayon na ang isa pong key Bitcoin indicator ngayon ay nagpapakita po na yung mga short-term holders ay nagbebentahan ng kanilang mga Bitcoin holdings. Kaya yan, ito po yung mga short-term holders ay ito po yung mga investors na hindi po nila kayang hawakan ng matagal na panahon ang kanilang investment dito ay Bitcoin. Mao has referred to them as the weak-handed who are selling, while diamond-handed hodlers continue to purchase the world's pioneer cryptocurrency, adding to their stashes. Kaya ayan, tinutukoy po ni Ginoong Samson Mao ang mga short-term holders na ito na mga weak-handed. Ayan, mahihina daw ang kanilang mga kamay. Samantala ay tinutukoy naman daw po niya ang mga long-term holder na diamond-handed hodlers, kung saan ay ang mga diamond-handed hodlers naman na ito ay patuloy lamang sa pagbili ng Bitcoin. Kaya yan, at patuloy po nilang pinapalago o pinapalaki ang kanilang holdings dito kay Bitcoin. Kaya yan, alin ka po rito? Ikaw po ba ay isang weak-handed or isa ka bang diamond-handed na hodlers? Kaya yan po ang pagkakaiba ng tinutukoy dito ni Ginoong Samson Mao, kung saan ay yung mga weak-handed ay patuloy po silang nagbebenta ng kanilang Bitcoin ngayon. Mao likens Bitcoin's ETF to Matrix Neo. Kaya yan, ikunumpara ba daw ni Ginoong Samson Mao itong Bitcoin ETF sa bida ng palabas na Matrix. Yan po si Neo. Ayan, kung napanood po ninyo yan ay alam po ninyo kung sino si Neo ng Matrix. Ayan, siya po si Keanu Reeves. Siya po yung bida. Si Neo. Neo po yung pangalan niya. Kaya yan, earlier this week, Mao posted a curious tweet in which he pointed out similarities between spot-based Bitcoin exchange-traded funds and the main character of Wachowski's iconic movie, The Matrix. Kaya ayan,
Ayon po kay Ginoong Samson Mao ay itong Bitcoin ETF na ito ay ito raw po ay parang si Neo. Yan, si Neo na siya po yung main character ng palabas na The Matrix. Siya po yung bida. Mao published an extract from the final part of the film in which Neo beats Agent Smith by diving into him and destroying him from the inside. Kaya yan, nagbigay po ng isang bahagi ng pelikula or palabas itong si Ginoong Samson Mao, kung saan ay tinukoy po niya kung saan si Neo yan ay tinalo po niya ang kalaban na si Agent Smith sa pamamagitan po ng pag-dive sa loob ng katawan nito, at dito po niya tinalo itong si Agent Smith. The Bitcoin advocate commented that ETF have penetrated the conventional financial system by also diving inside them. Ngayon yung pagkukumpara dito ni Ginoong Samson Mao ay ang Bitcoin ETF ay nag-dive na rin dito sa loob ng conventional financial system, at ganyan na rin yung kanyang ganyan po yung pagkakahawik or pagkakatulad sa ginawa ng ni Neo dito kay Agent Smith. Now, without naming any expectations or making predictions, Mao wonders what will happen next. However, judging by the overall Bitcoin bullish mood of his tweets, he likely expects Bitcoin to destroy the legacy system and replace the US dollar in the future. Kaya yan nga, noong nag-dive si Neo sa loob ni Agent Smith, ay nagawa po niyang sirain or talunin ito. Ngayon, pagdating naman po rito sa Bitcoin ETF, nang nagawa po nitong mag-dive or pasukin ang conventional financial system, ay inaasahan po ni Ginoong Samson Mao na itong si Bitcoin ay sisirain niya ang legacy system at papalitan niya ang US dollar sa hinaharap. Kaya yan po yung mangyayari. Bitcoin to hit $1 million per Samson Mao. Kaya yan, ito naman po ulit yung kanyang prediction dito. Matagal na po niyang sinasabi ito na magagawang akyatin ni Bitcoin ang presyong $1 million sa hinaharap. At the least that Mao certainly believes in is that Bitcoin is heading for the $1 million price mark. He has mentioned that multiple times recently in the run-up to the approaching Bitcoin halving event, which is to take place in the second half of April. Kaya yan, ilang beses na po niya itong binabanggit, ang $1 million na price target para kay Bitcoin. Per Mao, Bitcoin ETF are creating the BTC demand shock straight after the launch. This ETF acquired 12 times BTC that miners producer daily. And after the Bitcoin halving creates a supply shock, these two shocks will inevitably slash, propelling the market to an unimaginable highs. Kaya yan, ayon po kay Ginoong Samson Mao ay ang Bitcoin ETF ay nagdudulot na po ito ng sabi niya demand shock. Kaya nagdudulot na po ito ng demand shock ngayon. At ayan, nag-umpisa po yan nung ito ay nailabas or nai-launch ang mga Bitcoin ETF products. At ngayon, kung pagkatapos naman ng Bitcoin halving, ay magdudulot na rin po ito ng isang supply shock. Kaya magsasama po ang dalawang shocks na ito, at ito ang siyang magdudulot ng isang unimaginable highs na aakyatin ni Bitcoin. Ayon po yan kay Ginoong Samson Mao. Kaya yan, taas po ng pananaw ni Ginoong Samson Mao yan sa magiging performance ni Bitcoin sa hinaharap. Particular po ngayong pagkatapos na maganap ang Bitcoin halving event. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.